Mga kababayan, kamusta po kayo? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa atin lahat, mga kababayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin mga tambay. Ito pong pinag-uusapan po ito sa social media, lalong-lalo po yung larawan po na ipinost po nung driver, yung driver po ni na Jose Cabral, yung bakit daw po malabo yung mga pinalalabas sa mainstream media. At ganun din po yung larawan po na kumalat din po doon sa dashcam nung isa nating kababayan na may kuha rin po noong mga time na yon. Ayon naman po rito sa ating kababayan na nilinaw, ito pong kababayan natin ng vlogger, ay tukoy na raw po niya kung sino raw po yung babae sa larawan, mga kababayan, na pinalalabas po. At pati po ang DILG Secretary si John Vic ay pinatotohanan din po ang larawang kumakalat. Ito po, pakinggan po muna natin at panuorin ito pong ating kababayan na nilinaw po na tukoy na daw po yung larawan nung kumakalat na nagpanggap daw po na si Jose Cabral. Kaya naman pala malabo ang kuha, blurred. Sinasadya nga ba? Ay mukhang hindi naman pala si Mrs. Cabral ang nandoon sa ibabaw ng tulay, kundi isang lalaki. Ito ba ang kanilang ginamit at pinagpanggap na si Undersecretary Cabral? Ang impormasyon na ito ay ibinahagi ng isang DDS vlogger na si Edwin Hamora. At ang kanyang caption, well, na tila nakumbinsi ni Edwin Hamora na ang babae di umano na tumalon sa bangin sa Benguet ay tila hindi si Mrs. Cabral, kundi ibang tao. Cabral on the edge when fear, logic, and mystery collide. A former DPWH Undersecretary Maria Catalina Cathy Cabral has left more questions than answers. A woman known to fear heights found at the edge of a steep ravine along Cannon Road. Why would she choose this spot to unwind? The very location seems to odds with both her fears and common sense. Even more puzzling, her phone, bag, and valuables remained in the car. Anyone venturing into a remote? Yan po mga tambay, kumakalat po ngayon sa social media na ibang tao daw po yung nasa larawan at si Jose Cabral daw po ay may takot, mga kabayan, sa mga matataas na lugar. Meron po siyang fear sa height, di ba? Ayon po sa ating kababayang vlogger. At syempre yan naman po ay may interview po si Jose Cabral na siya po yung takot sa mga matataas. Hindi po ba? May takot po siya. Kaya po yung sinasabi nga po, sino kaya? Mga kabayan, sino kaya yung nasa larawan na yon? At ito naman po yung pinatotohanan po ng driver. Pakinggan po natin. At mismo po si John Vic ay nagpatotoo po, mga kababayan. I-set up po natin. Kaya po, ito pong pagkamatay ni Jose Cabral, di ba? Dahil una-una ayaw din pong ipa-autopsy ng pamilya para po lumabas ang katotohanan. Ayaw din po pa-DNA test yata ng pamilya, mga kabayan. Ito po si Jose Cabral para po malaman kung talagang siya po talaga yung nahulog sa bangin. Hindi po ba? Ito po, pakinggan po natin itong balita. Kinumpirma ni DILG Secretary John Vic Remulla ang authenticity ng isang kumakalat na larawan na nagpapakita umano ng mga sandali ilang oras bago matagpo ang walang buhay si former DPWH Undersecretary Catalina Cabral sa Tuba, Benguet. Kita sa picture si Cardo Hernandez, ang driver ni Cabral na nagsa-selfie kasama sa gilid ng kalsada. Hagip sa larawan si Cabral na nakaupo sa barrier ng Cannon Road. December 18 nang matagpuan ang katawan ni Cabral sa bangin ng naturang lugar. Idineklara siyang patay ng isang municipal doctor at 12:03 a.m. noong December 19 matapos maiahon. Yun po mga tambay, may hawig po doon sa pinalabas po ng ating kababayan, mga tambay. Doon sa mga nagsusuri na hindi po blurred. May hawig po doon sa kuha ng driver at doon sa kumakalat po na video po na may dashcam, hindi po ba?
At meron din po kasing nangyayari pong ganyan eh. Hindi po ba? Yung sinasabing fake, yung mga fake na pagkamatay, yung peke. Hindi po ba? Kasi may gumawa na rin po yan eh. Nag-viral na po yan eh. Hindi po ba mga kababayan? Yung pineki po ang kanilang pagkamatay para po mapagtakpan, mapagtaguan ang kanilang kasalanan at meron silang pinoprotektahan para maitago rin ang mga kasalanan ng mga ito. Lalong-lalo po ngayon. Sikat na sikat po ang korupsyon sa ating bansa. Hindi po ba? Katulad po nito, panoorin po natin, kumakalat po ito mga tambay. Ito pong yung fake her own death ni Mary Ann Maslog na dati pong nagtrabaho po ito sa gobyerno sa DepEd mga kabayan. At nakadispalko rin po yata ito ng milyon-milyon. Pakinggan po natin, panoorin po natin. Ito pong si Mary Ann Maslog ang gumawa po ng fake own death mga kababayan. Magandang araw sa ating lahat mga idol. Naalala niyo ba si Mary Ann Maslog who faked her death after being implicated in a 24 million peso textbook procurement scam in the past? Matapos masangkot sa 24 million peso textbook scam noong 1998 ng noon ay Department of Education, Culture and Sports o DEX na ngayon ay Department of Education o DepEd. Pero hindi nahatulan si Maslog matapos magpanggap na patay na noong 2019. Simula noon, nagtago siya sa Amerika gamit ang pangalang Jessica Francisco. Yep, ilang milyon lang yan. Pero para takasan ang kanyang kasalanan, tumakas siya pa Amerika. Later on, her representatives informed the Sandigan Bayan that she had died. Then last year, October, bigla na lang siyang lumitaw gamit ang bagong identity bilang Jessica Francisco. Just to remind the body, itong taong to, 26 years ago, nagnakaw ng 24 million, nagpanggap ng namatay para hindi siya makulong, tumakas sa Amerika, at ngayon bumalik dito, at bigla nilang himala, gustong tumulong. Yan, tinan mo mga tambay. Nangyayari po sa gobyerno yan mga tambay, hindi ba? Katulad po nito ni alias Jessica na dati pong Mary Ann Maslog na 20 plus million lang po ang kanyang ninakaw sa gobyerno ay tinakasan niya po at nagpunta po sa Amerika mga kababayan. Kaya po ang tanong po ng taong bayan, hindi kaya mangyari din ito kay Jose Cabral? Dahil nga po napakarami pong nakikita at tanong ang taong bayan na hindi po maibigay mismo kahit po ng kapulisan yata at ng DILG Secretary mga kababayan. Lalo-lalo po yung autopsy itinatanggi po ng pamilya, yung DNA test hindi rin po yata nila maibigay yata at ayaw din po yata nilang gawin. At syempre ayaw din yata ipakita sa publiko. Mga kababayan, ito pong labi ni Jose Cabral. Kaya nga po itong ating mga kababayan, lalo-lalo po sa social media, halos lahat po ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas ay technology na po ang gamit at madali po yan na kumalat. Hindi po ba katulad mo nito? Ito pong larawan na kumakalat po ngayon sa social media na isa po ito sa ating mga kababayan na naglabas po ng larawan na tumutugma doon sa ipinakita rin po ng DILG at nung nasa dashcam ng kababayan po natin na noong mga time na yon ay dumadaan po ron sa May Cannon Road. At ganun din po ang driver. Yung ipinalabas po na selfie ng driver niya. Mga kababayan, yung driver po ni Cabral. At ganun din po yung ipinakita po ng ating kababayan, mga kababayan, doon po malinaw ang larawan at hawig na hawig po doon sa mga kumakalat po sa video at doon sa selfie nung driver po ni Cabral. At nakakapagtaka lang din po kasi mga kababayan, napag-uusapan lang po natin, nakukomentuhan lang po natin. Ikaw ba naman, driver ka, bodyguard ka? Kasi driver, bodyguard po yan eh. Iwanan mo yung amo mo. Hindi po ba? Questionable eh.
Bakit mo iiwanan yung amo mo? Bangin yan. Hindi ba dapat mong bantayan? Hindi ka lumayo. Di ba? Kung sinasabi ng amo mo, di ba, na umalis ka o ano, bakit mo iiwanan yung amo mo? Hindi ba? Dapat nga protektahan mo yan. At syempre, isa pa, yung questionable din doon sa kumakalat na balita, ay meron pong, ito pong si Jose Cabral, ay may takot po ito may takot po ito, may lula. Takot po ito sa mga matataas na lugar. Hindi po ba? Meron po siyang takot. Hindi ba? Kahit naman tayo, kahit na nga si Kamanong, may lula May takot si Kamanong sa mga bangin, sa mga matataas na lugar. Di ba? Nakakatakot naman. Tingnan mo nga lang yung lugar yung bangin nakakalula na Magkakaroon ka na talaga ng takot dyan. Hindi po ba mga kababayan? Ganon din po si Jose Cabral ayon po sa kanyang mga interview. At kumakalat po yan na siya po ay may takot po. At takot po sa mga ganyan na matataas na lugar. Pero doon pa siya nasawi yung kinatatakutan niya. Kaya nga napakarami pong tanong. Kaya po pwede nga rin naman mangyari dahil may gumagawa rin po na para mapagtakpan ang mga bagay at kasalanan at lalo-lalo na kung may pinoprotektahan ka na ulo ng korupsyon, yung pinakamalaking ulo ng isda, pinakamalaking ulo ng buhaya ay po pwede mong protektahan. Hindi po ba? Dahil nga po sa mga dokumento na hawak mo at po pwede rin naman gawin katulad ng ginawa ni Mary Ann Maslog na talagang pinalitan ng kanya identity at nagtago sa Amerika at naggumawa na po ng bagong pangalan. Nangyayari po talaga yan, hindi lang po sa pinikula, kahit po sa totoong buhay. Kaya nakita naman po natin, napakarami po kasi niyan Hindi po ba? Hindi lang naman po si Jose Cabral, si dating Jose Cabral, ang mga po pwedeng magpatotoo nito. Hindi po ba? Nahandyan din po at buhay na buhay pa si dating secretary ng DPWH na si dating Secretary Bonoan. Hindi po ba? At yung nag-resign o nagbitaw na si Secretary Pangandaman ng ating sa budget. At ganun din po yung dating Executive Secretary na si Bersamin. Hindi po ba? At napakarami pa po. Pati pa po yung nagpapatotoo na driver bodyguard ni Saldico na nagde-deliver po ng mga mali-malitang pera sa mga politiko. Lalong-lalo po sa malaking ulo na buhaya ay nagde-deliver po sa pangunguna po na ngayon po yata ay nagtatago rin po yata itong si retired Marine Gutesa, mga tambay. Si Gutesa po. Hindi po ba napakarami pong magpapatotoo. Katulad po ng hindi rin po umuwi. Hindi ba si Saldico ay marami rin pong alam at hawak na po pwede pong gamitin na mga ebidensya, mga kabayan, dito po sa malalaking buhaya at malaking ulo na isda na pilit po yatang pinagtatakpan para po yung kanilang mga ginawang kawalangian sa taong bayan ay mailigtas nila at hindi na po ito maungkat at hindi na po sila makasuhan. Hindi po ba? Kaya po pilit na idinadivert po yata at itinatago. Kaya nga po una nilang pang divert sa mga issue ay siyempre po dito po sa mga Duterte at mga kaalyado ng mga Duterte. Yan po ang gamit na gamit po nila sa kanila pong ginawang malawakang systematic at sindikatong korupsyon sa ating bansa. Kaya yan po mga kabayan ang kumakalat pong video na yung larawan daw po ni Jose Cabral, ni dating Jose Cabral, ay isa raw pong lalaki. Isang lalaki mga kabayan, ayon po sa ating kababayan na nag-upload po nito sa social media. Isa raw pong lalaki at hindi babae. Unbelievable. Talagang ang sikreto kung ito man ay may katotohanan ay talagang ang baho ay lalabas at lalabas at wala pong maitatagong lihim lalong-lalo kung ito'y masama. Hindi po ba kung masama ang intensyon? Kaya sino kaya
Sa bandang huli naman po, lalabas naman po ang katotohanan nito eh. Kung talagang yung mga issue na ito, at lalong-lalo itong larawan na ito, at yung tao mismo, ay talagang lalaki ba yan o babae, lalabas naman po pagdating ng tamang panahon yan, mga kabayan. At lalong-lalo po yung korupsyon. Yung issue po ng korupsyon ay lalabas naman po yan sa tamang panahon. Kasi po ngayon, sa totoo lang, real talk, napakahirap pong lumabas ngayon ang katotohanan, lalo-lalo po yung ulo. Dahil sila po ay nasa kapangyarihan pa. Puprotektahan at puprotektahan po nila ang kanila pong anomalya. Lalo-lalo po kung sila po talaga ang sangkot dito. Hindi po ba magmula sa Malacanang umano? Mangyayari lang po lahat yan na makakakuha po tayo ng hostisya sa mga pinagagawa po nila na sindikatong pagnanakaw sa ating bansa. Kung wala na po sila sa kapangyarihan, lalong-lalo po ang Pangulo ng Pilipinas ay mapapalitan na at iba na po ang hahawak at lalong-lalo po kung isang Duterte na naman ang hahawak po sa kapangyarihan sa Malacanang. Sigurado po yon. Lilinaw na po ang lahat. Magmula po sa ulo, yung sinasabi nga ng Vice President, sino ang pumipirma ng budget? Sino ba? Si Kamanong ba? O yung nasa Malacanang? Hindi po ba? Maraming salamat po mga tambay sa mga nakagusto po natin Tambayan Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa ating mga subscribers. Thank you po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong. Maraming salamat po kay Balance TV, kay Balance Vision TV, Nancy Lumampao, Tatay Nick ng Canada, Gay at Siena, Norma Garcia, Michelle Yamaguchi, Rosalina, Wills Bubbles, Arfel Villacorta, Chidorico Erguisa Jr., Ani Jo, ako si Pilam, Jovelyn Watanabe, Jem Aris ng United Arab Emirates, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Gina Ray ng Berlin, Germany, Jake Yahut ng California, USA, Eric Hershio ng Canada, Kingston ng Hong Kong, Bei Chichiyoko. Maraming salamat po sa inyo mga kabayan. Ingat po kayo. Lalo po sa inyo po mga paggawa. At syempre po, yung dasal at panalangin po natin mga kabayan, huwag po tayong makalimot na manalangin po tayong lahat, pagsamasamahin po natin na tayo pong lahat ay maingatan ng ating buong sambayanan at ang pamilya Duterte, ang ating Vice President at ang dating Pangulong Duterte, na tayo pong lahat ay maingatan sa kapahamakan at madugtungan pa rin po ang buhay at kalakasan ng ating dating Pangulo at makalabas na po siya sa lalong mabilis. Thank you po sa mga dasal mga kabayan. Happy holidays po at maligayang Pasko po. Araw-araw po sana'y Pasko sa atin lahat. At ingat po tayo mga kabayan. God bless po. Muli po. Bye-bye.